Pure, natural at original na kape ang aking gagawin. Pero bago tayo mapunta sa masarap at mainit na kape, syempre, umpisahan natin sa part 1. At dahil medyo maproseso din to, kaya naman samahan nyo ako for today's video. Ito yung nag-iisang puno ng kape sa likod ng bahay nila ate at napakaraming bunga. May kataasan ng bunga nito at ito yung puno na mahirap akyatin kaya kailangang hagdanin. Nagpatulong na rin ako sa mga pamangkin ko sa pamimitas ng kape at katanghalian tapat din tong pangunguha namin kaya napakainit. Ganun naman siguro talaga kapag may gusto tayong gawin at gustong ma-achieve sa buhay. Parang kape na bago natin matikman. Yung tipong paupo-upo ka na lang habang humihigop ng masarap at mainit na kape, dadaan muna tayo sa tamang proseso. Iba kasi ang sarap ng kape at tagumpay natin sa buhay kapag atin itong pinaghirapan. Alam nyo, nung mga bata kami, sumusuot kami sa mga damuhan, yung tipong mas mataas pa yung mga damo kaysa sa amin. Naghahanap kami ng kape noon at sa halip na tulog kami sa hapon, isa ari sa mga gawain namin ang mamulot ng kape. Natatandaan ko pa din kasi dati namimili ang inay ko ng kape bago pa kami makapuno sa isang takalan noon. Ngayon ko lang naiisip na kung paano nga rin ba namin nagawa yun. Pero ang mas natatandaan ko masaya lang kami at nag-e-enjoy kami sa aming ginagawa. Kasabay noon mas natututo kami sa buhay na hindi lahat ng gusto natin madaling makuha. Kahit sa maliit na halaga basta pinaghirapan ko sobrang laki na nun sa akin. Na hanggang ngayon kahit hindi ko na madalas gawin ang mga gawain ko nung mga bata ako mananatiling sariwang alaala sa akin lalo na sa mga bagay na gusto natin, hindi agad ibibigay bagkus pinapaghirapan. Dahil noon pa man hanggang ngayon walang madali pero siguro nga depende pa rin ito sa ating mga nakasanayan at kinalakihan. Anyway, nakaisang bilaon na pala ako ng kape at yung mga napulot namin na kulay itim, bayati nga rin yan kung tawagin. Ihihiwalay ko sa mga hinog na o pulang kape. Hindi to karamihan kapag nakuha na natin ang mga buto at nagiling na pero iba pa rin na matikman ang sariling atin. Siguro sa sunod mas lalo pa nating dadamihan ang pamimitas ng kape. At dahil kokonti lang naman kaya gumamit lang ako ng baso para madali kong makuha ang mga buto. May tamang pagtanggal dito pero sa akin ay minano-mano ko na lang. At eto na lahat ang mga hinimay ko na buto. Tapos yung mga bayati naman dyan na inihiwalay ko at dahil tuyo na kaya ang gagawin ko na lang ay ibibilad ko sa araw at babayuhin para makuha ko din ang mga buto. At bago ko nga pala ibilad ang mga hinimay ko na buto ng kape ay hinugasan ko muna at ibinabad ng isang araw para matanggal ko yung mga madulas ba. Hindi ko alam kung anong tawag doon pero kung kumakain ka ng hinog na kape, alam mo din to. At dito sa mga buto na nakikita nyo, yung pinakang laman pa niyan ang kukuhanin natin. Inuna ko munang ibilad itong mga bayati kasi binabad ko pa ng isang araw itong mga hinimay ko. At ito nga pala ang kaibahan kapag hinog nating kukuhanin ang mga bunga ng kape kaysa sa mga bayati na iintayin nating malaglag at pulutin. Diretso bilad na lang kasi kapag kaganon. At pagkatapos, ibibilad lang natin to at iintayin na matuyo ang mga buto saka natin babayuhin. So dito ko muna tatapusin ang part 1 at sana abangan nyo din ang part 2 ko sa paggawa ng masarap at mainit na kape. And yun lang for today's video. See you on my next vlog.